kasama na rin tayo doon. So meron nabanggit ang Quran hinggil po doon sa plants and animals. So tungkol doon sa mga animals or mga insect, nabanggit yung mga langgam. May nabanggit doon ang langgam sa loob ng Quran na sila ay marunong din na parang mga tao na binalaan nila ang kanilang mga kasamahan sa panahon ng propeta Solomon or Sulaiman. Sabi ng isang hari or kaya king or kaya pinuno ng mga langgam noong panahon, "O aking mga kasamahan or aking mga angkan, magsitago kayo upang hindi kayo ay paparating na ang Solomon, ang propeta Sulaiman, magsitago kayo sa inyong mga lungga upang kayo ay hindi matapakan ng Solomon." So, ang propeta Sulaiman sa kanyang kapanahonan, siya yung propeta at sugo na nakakaintindi ng lengguwahe ng mga hayop at mga insekto, mga ibon. So, siya ay natuwa at nangiti dahil sa mga babala ng mga langgam na yon sa kanyang mga kasamahan. So, nakita po natin yun. Meron pang nabanggit doon sa isang ayat na ang mga langgam ay sila ay nag-iimbak ng kanilang pagkain. At habang pinuputol nila yung mga dahon, yung mga parte ng mga pagkain, dinadala nila ito, inaatake naman sila ng ibang insekto upang, kumbaga, ina-ambush. Ang ginawa ng langgam, kasi pag busy siya, ilalagay lang niya yung kanyang pagkain nakuha na sa likod or kaya kinakagat pero yung kanyang mga kamay ay ginagamit sa paglakad. So paano niya ipagtanggol yung kanyang sarili sa mga interceptor sa mga kalaban? So ang ginawa ng langgam, yung nakuha nilang pagkain or dahon o ano man yun, habang ito'y dinadala ng langgam, ay pinapalagay nila or umaakyat yung isang langgam doon sa ibabaw ng kanilang kargamento. At yung langgam sa ibabaw na yon ang siyang magiging protector or defender doon sa mga interceptor or kaya sa mga nag-aambush sa kanila. So ganun po katalino ang langgam. So yun po ay nabanggit na sa Quran. Nabanggit yan sa Quran hanggang sa mga maliliit na insekto. So nakita po natin yun, hindi pa na-discover ng mga science of biology, ngunit nabanggit na ng Quran na mayroong langgam, ang kanilang sistema ay naglalagay sila ng isang langgam pa sa ibabaw ng kanilang dinadala upang maging protector or maging bantay sa mga umaatake sa kanila. Meron din po nabanggit sa loob ng Quran tungkol sa lamok. Yung lamok na yan, paano ba maisip ng mga sugo na hanggang lamok ay gagawing parables, gagawing parang examples upang maunawaan natin ang buhay, ang ikot ng kapaligiran, ang mga environment. So doon po sa loob ng Quran ay binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay hindi siya nahihiya magbanggit or gumawa ng parables kahit ito isang lamok. At nabanggit niya rin yung lamok na yon, meron pa isang maliit na bagay na sa ulo nito na hindi pa nadidiscover ng mga scientists kung anong klaseng insekto yung nasa on top of the head of mosquito. Yun po nabanggit sa loob ng Quran. At ito ay nadiscover ng mga scientists na ang lamok pala ay merong 100 mata. Meron po 100 mata ang lamok. At alam ba natin kung ilan puso ng lamok? Meron pong 3 puso ang lamok. At meron siyang 9 na pakpak. Meron siyang pakpak na ganong karami. Kaya naman naririnig natin pagka yan lumalapit na, umuugong dahil sa marami siyang pakpak. At meron siyang ultraviolet, parang meron siyang kahit sa gabi, night vision, kahit madilim, makikita niya ang kanyang target, ang kanyang prospect. May night vision ng lamok. At meron din po siya blood testing, kasi ang lamok, oras na tinusok niya at kukuha ng dugo sa ating katawan, pag hindi niya ito nagustuhan, hindi matamis ang dugo, hindi gaanong appreciate ng lamok, kaya hindi kagatin. May mga tao na napapansin natin, masyado kagat ng lamok.
Bakit? Dahil gusto ng lamok yung kanyang dugo. So merong blood testing ang lamok. Meron siyang panusok doon. At meron din siyang anesthesia. Masya Allah. Yung po na maliit na insekto na yan, natuklasan ng mga scientists at binanggit na sa loob ng Quran kung yung mga mirakulo na yan, yung ba'y naisip ng mga propeta, ng mga sugo, at kanilang inimbento at nilagay sa loob ng ganyan, ng Quran. So naturally, ito po ay kamanghang-mangha na kung saan nagbibigay ng patunay na ang mga nababanggit sa loob ng Quran ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman tayo bilang mga Muslim, regardless kung ito'y may patunay o wala, regardless kung ang mga ito ay, ang mga science ay talagang nagbibigay support sa katotohanan ng Quran, tayo po ay convinced at naniniwala na ang Quran ay salita ng galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ito rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi rin ng Quran na ang Quran ay tanzilul kitab minallahi azizil hakim. Ang Quran na ito ay nanggaling, ay binaba ng Allah. Ang kitab na ito, ang aklat or yung Quran sa Panginoon na ang maalam sa lahat. Ibinaba or binigay ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya no way po